Bali ba yan mo? At nandito kami sa Iniwa Station 7 para mag-interview kay Police Lieutenant Filomeno Vicazo Jr. At simulan na natin. Ito po ang aming katanungan. Paano nakaka-apekto ang korupsyon sa kalidad ng mga serbisyong pampubliko tulad ng edukasyon, pangangalagang pangkalusugan at infrastruktura? Okay, ang korupsyon ay isang sakit na hindi talaga masolusyonan ng gobyerno. Ito ay malaking epekto sa kabuhayan ng ating ng ekonomiya sa mga tao. So, hindi ito makakatulong talaga sa patunlad ng bayan. Pangalawang katanungan. Sa palagay mo ba na nakakatulong ang social media at personalismo sa pagbunyag ng korupsyon? Bakit o bakit hindi? Ang social media ngayon ay malaking tulong sa pagbunyag ng mga korupsyon ng mga pampublikong tao na may hawak ng pwesto sa katungkulan ng gobyerno. Kaya kung isiwalat nila ang mga korupsyon sa bahagi ng social media, ito ay malaking epekto na malaman ng buong tao na ang isang individual na korupsyon na ginagawa ng itong pampublikong tao ay mabubunyag sa buong Pilipinas o kundi magalit sa buong mundo. At ito naman ang pangatlong katanungan. Ano ang mga karaniwang dahilan na ginagamit ng mga tao upang ipaliwanag ang mga kapangahas na gawain at paano natin mapapagong ang ganitong pag-iisip? So, depende kasi yan sa mga tao na kung ano ang pag-iisip nila. Kung ito ay makakatulong sa bayan o hindi. Depende nga sa pag-isip ng tao kung ang ginagawa ng isang pampublikong tao na may katungkulan sa gobyerno ay tama ba ang ginagawa niya o hindi. Ito naman po ang pang-apat na tanong. Paano mas mapapanagot ang mga opisyal ng gobyerno sa kanilang mga aksyon upang maiwasan ng korupsyon? Marami na tayong batas dyan na kailangan ipatupad, no? So, ang kailangan lang ay political will ng isang gobyerno na kailangan masumpo ng korupsyon at saka mag-file ng kaso doon sa korte para mapanagot yung may kasalanan. At ito ang panghuling katanungan. Anong papel ang ginagampanan ng etikal na pamumuno at mabuting pamamahala sa pagpawi ng korupsyon? Ang mga katanungan nito ay magtutulong sa iyo na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa issue at sa mga posibleng solusyon. Ang ethical na pag-iisip ng tao ay malaking tulong yun para masumpo ang korupsyon. Kagaya ng matakot ka sa Diyos, matakot ka sa mga tao o sa mga magulang mo. So, good ethics can be a good example or a good servant for the people. Salamat po. At yun lamang. Walang naman. Hi guys! So karon natong i-interview kay si Ma'am Kylie. Let's go! Good evening, Ma'am. Pwede may mga tanong. Yes. Go ahead. Nakakaranas ka ba ng korupsyon, Ma'am? Oo. In so many ways. For example, I feel and I witness na yung mga taxes namin hindi ginagamit ng maayos. Instead na gamitin as projects for everyone, ginagawang kayuga sa mga tao na hindi naman deserving. Although some of them do need it kasi nga mahirap sila, pero some are yung tawag na doon sa luwag. That's why na sali sa lista tapos tumatanggap ng ayuda. So for me, that's corruption.
ba sa korupsyon, kuya? May naranasan ka ba sa korupsyon? Somewhat in my life na experience na ako na first actual experience of corruption. So, Pwede ba namin malaman kung mga ano ito? Yung, para sa akin, hindi lang siya about corruption na makikita natin sa gobyerno. Wait, sorry, sa tayo, Filipino. pwede na magkaroon sana yan. Para sa akin, may iba't ibang klase ng corruption. So, meron tayong corruption sa common natin makita sa gobyerno, corruption sa edukasyon, corruption sa yung pang-araw-araw natin na makikita. So, ang masasabi ko lang is bawat isa natin ay may responsibilidad, responsibilidad na malaman natin ano ang tama. So pag pag-usapan natin election, ang election ngayon, so dapat tayong mga kabataan ay dapat natin usasihin natin ang mga kandidato na tumatakbo ngayon. So dapat tayong mga kabataan is alam natin ang mga ano ang kanilang background, ano ang pinaglalaban nila, ano ang kanilang advocacy. So dapat may knowledgeable tayo sa Ano sa pinakitan nga natulungan? Baka na niya kasi Gersan, Likigan. Ano ba? Nakaranas ka ba ng corruption? Yes, thanks. Paano at bakit? There are times na sa trabaho, may mga kasamahan, may mga amo na hindi binibigay yung tama na sweldo. Na-experience ko din yan na may mga panahon na yung mga overtime namin hindi binibigay sa amin. So, in short, nakapil kami ng corruption. At yun lamang. Maraming salamat po.